Null and void po yung kasal namin. Paano na yung properties na nakapangalan po sa amin? My name, and married to yung nasa titulo. Void din po ba yun? Ayun. Ito yung clarify ko sa'yo kanina, Attorney M, no? Na Oo. hindi kasali yung properties kapag ka nadeklarang void ab initio yung inyong Hmm, kasal. 'Di ba, Attorney M? Lalo na oo. yung mga properties acquired na during the time na subsisting yung marriage. 'Di ba, Attorney M? Yes, oo. Kasi ang hirap Mm. naman nun, Attorney Jay, kung iisipin mo na gano'n yung magiging legal implications na kasama yun na lahat yun wala Mm. na ring visa, 'di ba, na Mm. married to, oo. Lalo na kung hindi Mm. pa nadi-dispose kasi, Attorney Jay, magkakaroon din ng ano, ng, anong tawag dito, yung aayusin din ng courts yung property relations niyo, 'di ba, yung ari-arian kapagka na-declare na null and void yung marriage. So, 'wag po natin pangunahan yung courts kasi yung courts din po ay will have to find a way to settle yung inyo pong properties, kung na-declare na null Mm. and void po yung oo. Oo, ise-settle naman naman 'yan, magbibigay naman ng decree ang court regarding sa kung papaano yung distribution Mm, of properties later on, at tsaka niyo na pag-isipan kung papaano, ano bang, ili-liquidate niyo ba mm, yung properties, o 'di ba, o co-ownership or whatever, a property, mm, regime ang inyong i-a-adopt after ng, madeklarang null oo, and void ang inyong oo. properties. But, sa iyong Hindi katanungan, puwedeng oo. automatic. Mm, Oo, but sa iyong katanungan, eh, ang sagot diyan ay hindi, hindi yes. void yung inyong Mm. titulo.